Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms chapter 116 verses 1 to 6. Pagpupuri ng taong naligtas sa kamatayan. Minamahal ko si Yahweh pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko at hipik. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kaya nga't habang buhay ko'y sa iyo lagi tatawag. Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, nadarama kong tindi ng takot ko sa libingan. Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. Sa ganoong kalagayan, si Yahweh ang tinawag ko at ako'y nagsumamo na iligtas niya ako. Si Yahweh napakabuti, mahal niya ang katuwiran. Diyos siyang mahabagin, sa awa ay mayaman. Si Yahweh ang nag-iingat sa wala ng sumaklulo. Nung ako ay mapanganib, iniligtas niya ako. Ilan po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal mga balita. God bless. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayong umaga ay mula po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 116 sa talata 7 hanggang 9. Ito po ang nakasaan. Manalig ka o puso ko, kay Yahuwah ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, hindi siya nagpapabaya. Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan, tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa presensya ni Yahuwah, doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Lagi po nating ibigay ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating Ama lumikha. Amin. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon mula sa libro ng Salmo, chapter 116, verses 10 to 13. Kahit na sinabi kong sukdulan na ang paghihirap ko, nagtitiwala pa rin ako sa Kanya. Sa aking pagkabalisa ay nasabi kong wala ni isang taong mapagkatiwalaan. Ano kaya ang maigaganti ko sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya sa akin? Sasambahin ko ang Panginoon at maghahandog ako sa Kanya ng pasasalamat sa Kanyang pagliligtas sa akin. Amen. God bless po. Good evening po. Ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 116, verses 14 to 16. Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Tunay ngang itong si Yahweh, malasakit ay malaki. Kung ang isang taong tapat, kamatayan ay masabat. O Yahweh, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. At purihin po ang Panginoon sa panahon, sa pagkakataon na ibinigay muli sa atin. Sabi po dito sa Psalms 116, verse 17 to 19, maghahandog ako sa iyo ng hain na pasasalamat. At tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harap ng kanyang buong bayan. Sa mga looban ng bahay ng Panginoon, sa gitna mo o Jerusalem, purihin ang Panginoon. So dito makikita po natin na hindi lamang humihingi ang mananampalataya, marunong din po siyang magpasalamat. So lagi po natin tatandaan, ang isang mananampalataya ay hindi lang po puro hingi, bagkus ay andun po yung naghahain palagi ng handog ng pasasalamat. At dito makikita po natin na yung pangako sa Diyos ay hindi lamang po ito isang bastang salita, kundi isang commitment, na ipinapakita po dito yung integridad ng isang mananampalataya. At dito sa ating pong pinasa, makikita po natin na ang bahay ng Panginoon ay hindi lang po gusali, kundi isa pong lugar ito kung saan samang-samang itinataas yung pangalan ng Diyos. Doon nakikita yung pagkakaisa ng mga mananampalataya sa pagsamba. So dito makikita po natin dito sa ating binasa, na yung ginawa ng Panginoon na pagliligtas para po sa atin ay
hindi po natin pwedeng itago yung pasasalamat. No? Dapat ito yung bumubukal sa ating puso, yung pagpupuri at pagpapasalamat sa lahat ng ginagawa sa atin ng Panginoon. So, purihin po ang Panginoon sa ibinigay sa ating pagkakataon na tayo makapag-devotion, na tayo po ay makapagsalita ng kanyang patuloy po tayo makapagbasa ng kanyang mga salita na pagkaing espiritual ng bawat isa. So, purihin po muli ang Panginoon and God bless everyone.